Naku, nakalimutan ko na naman. Ilang beses mo nang sinasabi ito sa isang araw. Magandang araw. Kamakailan lang dumaan sa aking klinika si Lola Elena Santos, 72 taong gulang. Doktor, sabi niya, nakasalubong ko ang manugang ko sa palengke pero hindi ko maalala ang pangalan niya kaya nilagpasan ko na lang siya. 20 taon na kaming magkasama. Ngunit nakakagulat na nang bumalik si Lola pagkatapos ng 3 linggong paggawa ng 1 minutong ehersisyo na itinuro ko, siya ay tuluyan ng nagbago. Doktor ngayon, ay naaalala ko na maging ang mga pangalan ng kaibigan ng mga apo ko hanggang ngayon, iniisip mo bang ang pagiging makakalimutin ay dahil lang sa edad? Ang katotohanang natuklasan ko ay lubos na naiiba. May mga taong nasa edad 70s at 80s na mas matalas pa ang memorya kaysa sa mga nasa edad 20s. Ano ang pagkakaiba? Ito ay dahil sa 10 minutong ehersisyong ito sa isang araw. Kung panonoorin ninyo ang video na ito, hanggang sa huli ang inyong utak ay babata ng 20 taon, gagaling ang inyong memorya, tataas ang inyong konsentrasyon, at makakaiwas kayo sa pag-aalala sa demensya. Ngunit kung hindi ninyo ito panonoorin, hanggang sa huli, mabilis nahihina ang inyong memorya at sa loob ng 1 taon maaaring hindi nyo na makilala ang inyong pamilya. Sa sandaling ito mismo ang inyong mahahalagang alaala ay unti-unting naglalaho. Ang pag-subscribe at pag-like ay libre. Kung mag-subscribe kayo sa Lakas ng Buhay, kayo ang unang makakatanggap ng mga impormasyon para sa kalusugan ng utak. Gaano kadalas kayong nakakaranas ng pagkalimot kamakailan? Ibahagi sa mga komento. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang kamangha-manghang paraan ng pag-ehersisyo na magpapabata sa inyong utak ng 20 taon sa loob lamang ng 1 minuto bawat araw. Paano kaya bumuti ng ganoon kabilis ang kalagayan ni Lola Elena Santos? Sa totoo lang, noong una ay talagang malubha ang kanyang kondisyon. Tulad ng karamihan sa mga nakatatanda, hindi niya nabibigyan ng anumang estimulasyon ang kanyang utak. Sa loob ng 30 taon ng pagtingin sa mga pasyente, may natuklasan akong isang kamangha-manghang katotohanan. Ang ating katawan ay may mga lugar na parang switch na gumigising sa ating utak. Ngunit 95% ng mga tao ay hindi alam kung nasaan ang mga switch na ito. Kahit 1 minuto lang sa isang araw na i-stimulate ang mga ito, malaki na ang ipagbabago ng ating utak. Mahirap paniwalaan pero mayroong 5 ehersisyo na 1 minuto lang sa isang araw kung gagawin. Ang bawat isa sa mga ehersisyong ito ay gumigising sa iba't ibang bahagi ng utak. Pinili ko ang mga pinakamabibisang paraan na itinuro ko sa aking mga pasyente sa loob ng 30 taon. Lalo na ang pinagsama-samang ehersisyo na babanggitin ko sa Tinko 1 ay talagang magpapamangha sa inyo. Sa paraang ito maaari ninyong pabatahin ang edad ng inyong utak ng 20 taon. Kung gayon ipapaliwanag ko ng paunti-unti mula sa 5, subukang gawin habang nakikinig. Ang paggalaw-galaw ng mga daliri sa paa. Doktor, makakatulong ba sa utak ang paggalaw ng mga daliri sa paa? Ngayon ko lang narinig iyan. Iyan ang sinabi ni Lolo Roberto Cruz, 73 taong gulang mula sa Cebu noong una niyang marinig ito. Si Lolo ay palaging natutumba-tumba kapag naglalakad at kailangan niyang kumapit ng mahigpit sa hawakan kapag umaakyat o bumababa ng hagdan. Ngunit mayroong espesyal na koneksyon sa pagitan ng mga daliri sa paa at ng utak. Kapag iginagalaw ang mga daliri sa paa, nagiging aktibo ang bahagi ng utak na tinatawag na cerebellum. Ang cerebellum ay isang napakahalagang bahagi na responsable sa pagbalanse, pag-alala at pag-focus. Lolo, napakasimple lang ng ehersisyong ito. Umupo lang kayo sa silya at igalaw ang inyong mga daliri sa paa. Ito ang paraang itinuro ko kay Lolo Roberto Cruz. Ang paraan ay napakasimple. Una, umupo ng komportable sa isang silya.
Pagkatapos, sabay na itaas ang mga daliri ng parehong paa. Panatilihin ito sa loob ng 5 segundo. Ngayon, idiin ng mariin ang mga daliri pababa. Gawin din ito sa loob ng 5 segundo. Sunod, gamit ang mga daliri sa paa, idiin at imasahe ang sahig. Gawin ito sa loob ng 10 segundo. At panghuli, ibuka at isara ng paulit-ulit ang mga daliri sa paa. Gawin din ito sa loob ng 10 segundo. Kung susumahin eksaktong 30 segundo lang ito, kung gagawin ng 2 beses sa isang araw, 1 minuto na, talaga bang magkakaroon ng pagbabago? Sa ganito kasimpleng bagay, nag-aalinlangang tanong ni Lolo. Ngunit makalipas ang 2 linggo nang bumalik si Lolo, ako ay nabigla. Ang kanyang paglalakad ay tuluyan ng nagbago. Doktor, kahanga-hanga talaga. Hindi na ako natutumba-tumba kapag naglalakad. Kahapon, nakaakyat ako ng hagdan nang hindi kumakapit sa hawakan. Maging ang asawa ni Lolo ay nabigla rin daw. Bakit ito nangyari? Maraming mga nerbiyos na konektado sa utak ang nagkukumpol sa mga daliri sa paa. Kapag iginagalaw ang mga daliri sa paa, nagpapadala ng signal ang mga nerbiyos na ito sa utak upang gisingin ang cerebellum. Sa katunayan, ayon sa isang pag-aaral ng Universidad ng Pilipinas, ang grupo na gumawa ng ehersisyo sa daliri ng paa sa loob ng 3 linggo ay nagpakita ng makabuluhang pagbuti sa kanilang balanse at memorya kumpara sa grupo na hindi. Subukan nyo ngayon din. Umupo sa silya at igalaw ang inyong mga daliri sa paa, pataas at pababa. Kahit 30 segundo lang, mararamdaman ninyong umiinit ang inyong mga paa at lumilinaw ang inyong isip. Ngunit simula pa lang ito, ang gambal 4 na ehersisyo ay mas magpapamangha pa sa inyo. Ito ay isang ehersisyong parang mahika na nagpapadaloy ng dugo sa utak. Ang pag-ikot ng leeg. Doktor, sobrang tigas ng leeg ko kaya mahirap ikutin. Tuwing umaga parang bato sa tigas ang leeg ko. Ito ang sinabi ni Lola Corazon Reyes, 70 taong gulang mula sa Davao. Nang siya ay dumating, nahihirapan si Lola na iikot ang kanyang leeg pakaliwa at pakanan. Sa tuwing iniikot niya ang kanyang ulo, napapaungol siya sa sakit. Ngunit mayroong nakatagong sikreto sa pagitan ng leeg at kalusugan ng utak. Sa leeg dumadaan ang mahahalagang ugat na nagdadala ng dugo papunta sa utak. Kapag naninigas ang leeg, kumikipot ang daanang ito at hindi makadaloy ng maayos ang dugo sa utak. Ito ay tulad ng isang hose na nakatupi, kaya hindi lumalabas ang tubig. Kaya palaging sinasabi ni Lola Corazon na mabigat ang kanyang ulo, siya ay makakalimutin at nahihilo. Lola, sa pamamagitan lang ng dahan-dahang pag-ikot ng inyong leeg, mas maraming dugo ang dadaloy sa inyong utak. Ituturo ko sa inyo ang isang napakasimpleng paraan. Ang paraan ay ganito. Una, umupo ng komportable at isandal ang likod sa silya. I-relax ang mga balikat. Pagkatapos dahan-dahang iikot ang ulo pakanan. Iikot lamang hanggang sa puntong hindi masakit. Panatilihin ito ng 5 segundo at dahan-dahang bumalik sa gitna. Ngayon, dahan-dahan namang iikot pakaliwa. Panatilihin din ito ng 5 segundo. Sunod, dahan-dahang itingala ang ulo na parang tumitingin sa langit. Manatili ng 5 segundo at dahan-dahang ibaba. Panghuli, dahan-dahang ibaba ang baba patungo sa dibdib. Gawin din ito sa loob ng 5 segundo. Kung susumahin eksaktong 30 segundo lang ito, kung gagawin ng 2 beses sa isang araw, 1 minuto na, talaga bang magkakaroon ng pagbabago sa ganito kasimpleng bagay? Nag-aalinlangang tanong ni Lola. Ngunit makalipas ang 1 linggo, nang bumalik si Lola, ako ay nabigla. Pagbukas niya ng pinto ng klinika, malaya niyang iniikot ang kanyang ulo. Doktor, kahanga-hanga talaga. Posible pala na maging ganito kalambot ang leeg ko? Kahapon narinig ko ang tawag mula sa likuran ko at agad akong lumingon. Ang mas nakakagulat ay ang iba pang pagbabago.
Parang lumilinaw ang isip ko. Dati kahit manood ako ng teleserye, nakakalimutan ko ang kwento, pero ngayon naaalala ko na maging ang mga pangalan ng mga tauhan. Bakit ito nangyari? Kapag iniikot ang leeg, lumuluwag ang mga daluyan ng dugo sa loob nito. Dahil dito mas maraming dugo ang dumadaloy papunta sa utak. Kapag maraming dugo ang nakakarating sa utak, nagiging aktibo ang mga brain cells. Ito ay parang isang tuyong halaman na dinidiligan kaya namumulaklak. Sa katunayan, ayon sa isang pag-aaral ng University of the Philippines College of Medicine, ang mga taong gumawa ng ehersisyo sa leeg sa loob ng 2 linggo ay nagpakita ng makabuluhang pagtaas sa kanilang daloy ng dugo sa utak. Kapag tumataas ang daloy ng dugo sa utak, bumubuti rin ang memorya at konsentrasyon. Maging ang pamilya ni Lola Corazon ay nabigla. Si nanay ngayon ay mas malinaw ng magsalita at detalyado niyang naaalala ang mga kwento noon. Subukan nyo ngayon din. Umupo sa silya at dahan-dahang iikot ang leeg pakaliwa at pakanan. Wag na wag itong gagawin ng mabilis. Kailangang dahan-dahan at malumanay. Kahit 30 segundo lang mararamdaman ninyong lumuluwag ang inyong leeg at gumagaan ang inyong ulo. Ito ay dahil dumarami ang dugo na dumadaloy mula sa leeg papunta sa utak. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Ang time 3 na ehersisyo ay mas magpapamangha pa sa inyo. Ito ay isang ehersisyo na direktang gumigising sa sentro ng wika sa utak. Ito ay isang ehersisyong parang mahika na nagpapabuti sa pagsasalita, pag-alala at pag-iisip. Lalo na ang 3 na ehersisyo ang may pinakamalaking epekto na nakita ko sa aking 30 taong pagsasanay. Nagulat pa nga ang mga pasyente ko at nagsabing, "Doktor, ehersisyo po ba talaga ito? Sobrang dali naman." 3. Ang paglalabas ng dila. Doktor, hirap na akong magsalita nitong mga nakaraang araw. May gusto akong sabihin pero nabubulol ako kaya hindi ko masabi ng maayos. Ito ang sinabi ni Lolo Jose Garcia, ni 25 taong gulang mula sa Palawan nang siya ay dumating. Si Lolo ay nauutal sa tuwing nagsasalita at dahil hindi niya maalala ang mga salita, paulit-ulit niyang sinasabi ang ano iyon at ito. Nahihirapan din siyang makipag-usap sa kanyang pamilya. Nasa isip ko ang gusto kong sabihin pero hindi lumalabas sa bibig ko. Ngunit mayroong kamangha-manghang koneksyon sa pagitan ng dila at ng utak. Sa dila nagkukumpol ang pinakamaraming nerbiyo sa ating katawan na konektado sa utak. Kapag iginagalaw ang dila, agad na nagigising ang bahagi ng utak na tinatawag na sentro ng wika. Ang sentro ng wika ay isang napakahalagang bahagi na responsable sa pagsasalita, pag-iisip at pag-alala. Lolo, sa paggalaw lang ng inyong dila, malaki na ang igagaling ng inyong kakayahang magsalita. Ituturo ko sa inyo ang isang napakasimpleng paraan. Ang paraan ay ganito. Una, umupo ng komportable sa isang silya. Bahagyang ibuka ang bibig. Pagkatapos ilabas ng todo ang dila. Manatili ng 5 segundo at dahan-dahang ibalik. Ngayon, ilabas ang dila papunta sa kanan na parang hinahawakan ang pisngi. Manatili ng 5 segundo at gawin din ito sa kaliwa. Sunod gamit ang dila, idiin ng mariin ang ngalangala. Paulit-ulit na idiin at bitawan sa loob ng 10 segundo. Panghuli, paikutin ang dila sa loob ng bibig. 5 beses clockwise at 5 beses counterclockwise. Kung susumahin, eksaktong 30 segundo lang ito. Kung gagawin ng 2 beses sa isang araw, 1 minuto na, talaga bang makakatulong ang paggalaw ng dila? Nag-aalinlangang tanong ni Lolo. Ngunit makalipas ang 2 linggo, nang bumalik si Lolo, ako ay talagang nabigla. Pagpasok pa lang niya sa klinika, dire-diretso na siyang magsalita. Doktor, kahanga-hanga po talaga. Paano naging ganito kadulas ang pagsasalita ko? Kahapon nakausap ko ang apo ko sa loob ng 30 minuto. Ang mas nakakagulat ay ang iba pang pagbabago
Ang mga salitang hindi ko maalala dati ay bigla na lang sumusulpot sa isip ko. Kahapon, naalala ko pa ang pangalan ng kaibigan ko. Sa aming bayan, 50 taon na ang nakalipas. Bakit ito nangyari? Kapag iginagalaw ang dila, ang napakaraming nerbiyos dito ay nagpapadala ng signal sa utak. Lalo na sa sentro ng wika, nagbibigay ito ng malakas na stimulasyon. Kapag naging aktibo ang sentro ng wika, hindi lang ang kakayahang magsalita ang bumubuti, kundi pati na rin ang kakayahang umalala at mag-isip. Sa katunayan, ayon sa isang pag-aaral ng University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery, ang mga taong gumawa ng ehersisyo sa dila sa loob ng 3 linggo ay nagpakita ng makabuluhang pagbuti sa kanilang kakayahang pangwika at pag-alala ng mga salita. Maging ang pamilya ni Lolo Jose Garcia ay nabigla. Si tatay ngayon ay mas malinaw ng magsalita at masayang nagkukuwento ng mga alaala noon para siyang bumalik sa dati. Subukan nyo ngayon din. Ilabas ang inyong dila. Huwag kayong mahiya. Walang nakatingin kaya gawin nyo ng malaya. Kahit 30 segundo lang mararamdaman ninyong gumiginhawa ang inyong bibig at lumilinaw ang inyong isip, ito ay dahil nagiging aktibo ang mga signal mula sa dila papunta sa utak. Kapag ginagawa ang ehersisyo sa dila, dumarami rin ang laway. Maganda rin itong senyales. Ang pagdami ng laway ay nangangahulugang naging aktibo ang utak, ngunit hindi pa dito nagtatapos. Ang tuna ehersisyo ay mas kakaiba pa. Ito ay isang ehersisyo na gumigising sa sentro ng balanse ng utak. Ito ay isang napakahalagang ehersisyo na pumipigil sa pagkatumba at nagpapabuti sa spatial awareness. Ang paghila at pagmasahe sa tenga. Doktor, palagi akong nahihilo nitong mga nakaraang araw. Sa tuwing tatayo ako, nawawalan ako ng balanse at kahit sa paglalakad, hindi ko makuha ang aking sentro. Ito ang sinabi ni Lolo Antonio Fernandez, 78 taong gulang mula sa Baguio, nang siya ay dumating. Sa tuwing tatayo si Lolo mula sa upuan, kailangan niyang kumapit sa pader at kahit sa paglalakad ay palagi siyang tumatagilid. Kahapon muntik na akong matumba, papuntang banyo. Nag-aalala ang pamilya ko kaya ayaw na nila akong iwan mag-isa. Ngunit mayroong kamangha-manghang sikreto na nakatago sa pagitan ng tenga at ng utak. Sa loob ng tenga, mayroong tinatawag na vestibular system. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating katawan na nagpapanatili ng ating balanse. Kapag ini-stimulate ang tenga, nagigising ang bahagi na tinatawag na brainstem. Ang brainstem ang sentro ng utak na responsable sa pagbalanse, pagiging gising at pag-focus. Lolo, sa pamamagitan lang ng dahan-dahang paghima sa inyong tenga, malaki na ang igagaling ng inyong balanse. Ituturo ko sa inyo ang isang napakasimpleng paraan. Ang paraan ay ganito. Una, umupo ng komportable sa isang silya gamit ang 2 kamay. Dahan-dahang hawakan ang inyong mga tenga. Pagkatapos dahan-dahang hilahin ang tenga pataas. Hilahin ng 5 segundo at bitawan. Ngayon, dahan-dahang hilahin ang tenga patagilid. Gawin din ito sa loob ng 5 segundo. Sunod, dahan-dahang hilahin ang tenga pababa. Gawin din ito sa loob ng 5 segundo. Panghuli, imasahe ang tenga ng paikot. 5 beses clockwise at 5 beses counterclockwise. Kung susumahin, eksaktong 30 segundo lang ito. Kung gagawin ng 2 beses sa isang araw, 1 minuto na, talaga bang makakatulong ang paghawak sa tenga? Nag-aalinlangang tanong ni Lolo. Ngunit makalipas ang 1 linggo, nang bumalik si Lolo, ako ay talagang nabigla. Mag-isa siyang pumasok sa klinika nang may kumpiyansa. Doktor, kahanga-hanga talaga. Halos nawala na ang pagkahilo ko. Kahapon nakaakyat ako ng hagdan ng mag-isa. Ang mas nakakagulat ay ang iba pang pagbabago.
Parang sobrang linaw ng isip ko. Dati kahit ang tunog ng TV ay hindi ko marinig ng maayos, pero ngayon naririnig ko na lahat ng balita. Bakit ito nangyari? Kapag minamasahe ang tenga, nagiging aktibo ang vestibular system sa loob nito. Dahil dito, nagpapadala ito ng signal sa brainstem, kaya nagigising ang buong utak. Kapag naging aktibo ang brainstem, hindi lang balanse ang bumubuti kundi pati na rin ang pandinig, konsentrasyon at memorya. Sa katunayan, ayon sa isang pag-aaral ng Johns Hopkins University sa Amerika, ang mga taong nagmasahe ng kanilang tenga sa loob ng 2 linggo ay nagpakita ng makabuluhang pagbuti sa kanilang balanse at pandinig. Maging ang pamilya ni Lolo Antonio Fernandez ay nabigla. Si tatay ngayon ay nakakalabas ng mag-isa at mas nakakarinig na ng maayos. Kapag nag-uusap kami, para siyang bumata. Subukan nyo ngayon din. Gamit ang 2 kamay, dahan-dahang hawakan ang tenga at hilahin pataas, pababa at patagilid. Gawin ito ng malumanay hanggang sa puntong hindi masakit. Kahit 30 segundo lang, mararamdaman ninyong umiinit ang inyong tenga at lumilinaw ang inyong isip. Ito ay dahil nagiging aktibo ang mga signal mula sa tenga papunta sa brainstem. Ang pagmamasahe sa tenga ay nagpapabuti rin ng sirkulasyon ng dugo. Ang pamumula at pag-init ng tenga ay senyales na maganda ang daloy ng dugo. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Ang kamawan na ehersisyo ay talagang makakagulat sa inyo. Ito ay isang perpektong ehersisyo para sa paggising ng utak na pinagsasama ang lahat ng natutunan nating ehersisyo. Ito ang ehersisyong may pinakamalaking epekto na nakita ko sa loob ng 30 taon. Kapag ginawa ang 1 na ehersisyo, ang epekto ng ehersisyo sa daliri ng paa, leeg, dila at tenga ay nagiging doble-doble. 1. Ang 5 pinagsama-samang ehersisyo para sa paggising ng utak. Doktor, kailangan ko bang gawin lahat ng ehersisyong ito? Parang sobrang komplikado. Ito ang unang sinabi ni Lola Teresita Lim, 82 taong gulang, mula sa Laguna. Si Lola ay may mahinang memorya, mababang balanse, hirap sa pagsasalita at naninigas ang leeg. Halos lahat ng problema ay nasa kanya na. Lola, mahirap po kung isa-isa ninyong gagawin. Tama po ba? Ngunit may paraan para pagsama-samahin ang 5 ito at gawin ng sabay-sabay. 1 minuto lang po ang kailangan. Ngunit natuklasan ko ang isang kamangha-manghang bagay. Ang paggawa ng 5 ehersisyo ng sabay-sabay ay mas epektibo kaysa sa paggawa ng mga ito ng hiwa-hiwalay. Bakit? Dahil sabay-sabay na nagigising ang lahat ng bahagi ng utak, ito ay tulad ng isang orkestra kung saan mas maganda ang musika kapag sabay-sabay tumutugtog ang lahat ng instrumento kaysa sa isa-isa lang. Talaga bang 1 minuto lang nag-aalinlangang tanong ni Lola? Ang perpektong 1 minutong routine para sa paggising ng utak na itinuro ko ay ganito. Una, umupo ng komportable sa isang silya. Magsimula na tayo. Habang iginagalaw ang mga daliri sa paa pataas at pababa, sabay na dahan-dahang iikot ang leeg pakaliwa at pakanan. Gawin ito sa loob ng 10 segundo. Sunod, habang ibinubuka at isinasara ang mga daliri sa paa, igalaw ang leeg pataas at pababa. Gawin din ito sa loob ng 10 segundo. Ngayon, habang inilalabas ang dila, hilahin ang tenga pataas. Gawin ito ng 5 segundo. Sunod, habang iginagalaw ang dila, pakaliwa at pakanan, hilahin ang tenga patagilid. Gawin din ito sa loob ng 5 segundo. Habang idinidiin ang dila sa ngalangala, hilahin ang tenga pababa. Gawin ito sa loob ng 5 segundo. Panghuli, habang iniikot ang dila, imasahe ang tenga gamit ang 2 kamay, dahan-dahang paikutin ang mga tenga. Gawin ito sa loob ng 15 segundo. Kung susumahin eksaktong 1 minuto ito, sapat na ang 1 beses sa isang araw. Kayang gawin ang ganito kakomplikadong bagay, nag-aalalang tanong ni Lola. Ngunit makalipas ang 3 linggo nang bumalik si Lola, ako ay talagang nabigla.
Binuksan niya ng maluwag ang pinto ng klinika at masiglang pumasok. Doktor, parang isang himala. Paano naging ganito kalinaw ang isip ko? Kahapon, naalala ko pa ang numero ng telepono ng kaibigan ko, 40 taon na ang nakalipas. Meron pang mas nakakagulat na mga pagbabago. Hindi na ako natutumba-tumba kapag naglalakad. Malinaw na rin ang pagsasalita ko. Malaya ko nang naiikot ang leeg ko. Pakiramdam ko bumata ako ng 20 taon. Bakit nangyari ang ganitong himala? Kapag ginagawa ang 5 ehersisyo, nang sabay-sabay na nagigising ang lahat ng bahagi ng utak. Ang cerebellum, cerebrum, brainstem at sentro ng wika ay sabay-sabay na nagiging Dahil dito, bumubuti ang sirkulasyon ng dugo sa buong utak at mas nagiging maganda ang komunikasyon sa pagitan ng mga brain cells. Sa katunayan, ayon sa isang pag-aaral ng Harvard Medical School, ang grupo na gumawa ng pinagsama-samang ehersisyo sa utak ay nagpakita ng mas mataas na pagbuti sa kanilang brain function kumpara sa grupo na gumawa ng mga ito ng hiwalay. Maging ang pamilya ni Lola Teresita Lim ay nabigla. Subukan nyo ngayon din. Maaaring mahirapan kayo sa simula. Kung gayon, dahan-dahan ninyong sundan isa-isa. Huwag piliting maging perpekto basta't gumalaw lang ng komportable. Sa loob lamang ng 1 minuto mararamdaman ninyong umiinit ang buong katawan at talagang lumilinaw ang inyong isip. Ito ay dahil nagigising ang buong utak. Kung gagawin ninyong ehersisyong ito araw-araw, makakaranas kayo ng kamangha-manghang pagbabago sa loob ng 3 linggo. Ang memorya, balanse, kakayahang magsalita at konsentrasyon ay lahat bubuti, hindi pa huli para sa inyong utak. Kahit sa edad na 90, kaya pa nitong gumawa ng mga bagong brain cells. Ang mahalaga ay ang pagbibigay ng tamang stimulasyon, mga lihim na paraan at babala. Naramdaman ninyo na ba ang pag-init ng katawan at paglinaw ng isip? Ngunit may mga sikreto para mas palakasin pa ang epekto ng ehersisyong ito. Una, ituturo ko ang 3 sikreto para sa mas mabilis na epekto. Ang unang sikreto ay uminom ng 1 basong tubig bago mag-ehersisyo. Ang 80% ng utak ay tubig. Kapag uminom ng tubig bago mag-ehersisyo, mas nagiging epektibo ito. Ang pangalawang sikreto ay ang malalim na paghinga habang nag-eehersisyo. Dahan-dahang huminga paloob gamit ang ilong at dahan-dahang huminga palabas gamit ang bibig. Mas maraming oxygen ang napupunta sa utak kaya ito nagiging mas aktibo. Ang pangatlong sikreto ay magpatugtog ng paboritong mahinang musika habang nag-eehersisyo. Mas nagiging masaya ang utak kaya mas tumataas ang epekto ng ehersisyo. Ngunit may mga bagay na dapat ninyong pag-ingatan. May mga pagkakamaling hindi dapat gawin. Ang una ay ang masyadong mabilis na paggawa. Si Lola Anita Gomez, 69, taong gulang mula sa Bulacan ay nagsabi, "Doktor, hindi ba't mas maganda ang epekto kapag mas mabilis at tinapos ang ehersisyo sa loob lang ng 30 segundo? Ngunit kapag ganito maaari kayong mahilo. Ang ehersisyo para sa utak ay dapat gawin ng dahan-dahan at malumanay. Kapag minadali, mabibigla ang utak at maaaring bumaba pa ang function nito. Ang pangalawang pagkakamali ay ang paggawa hanggang sa puntong masakit na. May mga nag-iisip na, hindi ba't mas epektibo kapag mas masakit, pero ito ay isang mapanganib na kaisipan. Kung masyadong malakas ang paghila sa leeg o tenga, maaari kayong masaktan. Gawin lamang hanggang sa puntong nagiginhawahan. Kung masakit, itigil agad. Ang pangatlong pagkakamali ay ang hindi regular na paggawa. Maraming nagtatanong, hindi ba pwedeng gawin lang kapag naalala pero gusto ng utak ang regular na estimulasyon? Pinakamaganda kung gagawin ito sa parehong oras araw-araw. Magtakda ng oras kung sa umaga, paggising o sa gabi.
Marami ang nagtatanong, kailan po mararamdaman ang pagbabago? Ang unang pagbabago ay mararamdaman ninyo sa loob ng 3 araw. Lilinaw ang inyong isip at mas sasarap ang inyong tulog. Pagkatapos ng 1 linggo, bubuti ang inyong balanse at magiging mas malinaw ang inyong pagsasalita. Pagkatapos ng 2 linggo, mapapansin ninyo ang pagbuti ng inyong memorya. Pagkatapos ng 3 linggo, sasabihin ng inyong pamilya na talagang nagbago na po kayo. Pangwakas na mensahe. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang patuloy na paggawa. Kahit 1 minuto lang kailangan itong gawin araw-araw. Panghuli, mayroon akong isang napakahalagang sasabihin. Ang ehersisyong ito ay hindi lang para sa pagpapabuti ng memorya. Ang buong buhay ninyo ay magbabago. Magkakaroon kayo ng kumpiyansa, dadami ang pakikipag-usap sa pamilya at higit sa lahat babalik ang pakiramdam na bata pa ako. Ang oras na kasama ko kayo ngayon ay napakahalaga. Naaalala niyo pa ba si Lola Elena Santos na nabanggit ko sa simula? Ang lola na nilagpasan ang kanyang manugang sa palengke dahil hindi niya maalala ang pangalan nito. Ngayon ay naaalala na maging ang mga pangalan ng kaibigan ng kanyang mga apo. Ito ay dahil sa 1 minutong ehersisyo na natutunan natin ngayon. Muli nating isa-isahin ang 5 ehersisyong natutunan. Ang paggalaw-galaw ng mga daliri sa paa para gisingin ang cerebellum, pag-ikot ng leeg para magpadaloy ng dugo sa utak, paglalabas ng dila para i-activate ang sentro ng wika, paghila sa tenga para gisingin ang brainstem, at panghuli ang pinagsama-samang ehersisyo na kumukonekta sa lahat ng ito. Talagang 1 minuto lang sa 1 araw ay sapat na. Bilang isang doktor sa loob ng 30 taon, sigurado ako na ang edad ay numero lamang. Kahit sa edad na 90 ang utak ay kayang gumawa ng mga bagong selula. Ang mahalaga ay ang pagbibigay ng tamang stimulasyon. Isipin ninyo ang sandaling iyon na babata kayo ng 20 taon. Ang mga nakalimutang alaala ay magiging malinaw, magiging masaya ang pakikipag-usap sa pamilya, at bawat araw ay magiging puno ng sigla. Kung nakatulong ang video na ito, mangyaring pindutin ang subscribe at like. Ibahagi rin ito sa inyong mahal na pamilya at mga kaibigan. Dahil ang malusog na pagtanda ng bawat isa ay kaligayahan nating lahat. Mangyaring ibahagi ang inyong mga pagbabago sa mga komento. Ang inyong kwento ng tagumpay ay magiging malaking pag-asa para sa iba. Tandaan, 1 minuto, 1 minuto lang sa 1 araw, ang inyong utak sa sandaling ito ay naghihintay sa inyo magkaroon ng isang malusog at masiglang araw. Salamat po